Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sisidlan, ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang gabi sa iyo. Yan. Pinagpalang gabi sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ito ang unang beses na tayo ay magdiriwang ng banal na misa para sa ating mga kabataan. No? Pakitaas nga ang kamay ng mga kabataan. Taas yung kamay. Ano, matanda ka na? Ano, painitin mo na naman ulo ko? Ha? Hirap mong kausap no? Sino naman yung mga kabataan? Wala nang kabataan. Katandaan na lang. Ano po? Kabataan pa naman medyo ganda pa ng blonde na hair Kidding aside, no? Joke lamang po. Ano po? Mga kabataan, kung merong isang bagay kayong hihilingin ngayon, isang bagay, 11. Ilan? Ano? Walang bibig? Ilan? Ayan, okay? Kung meron isang bagay kayong hihilingin ngayon at ibibigay sa inyo, ano ito? Pero, bago ka sumagot, isipin mo munang mabuti dahil isa lang yan. Wala nang kasunod. Isa lang. Kaya, bago ka humiling, maging wais sa iyong hihingin. Sabihin nyo nga, wais. Para makatulong sa inyong pag-iisip. No? Makinig sa 3 wais tips na ibibigay ko sa inyo bago kayo humiling. Okay ba yon? Mamaya,
pagkatanggap ninyo ng banal na komunyon, kung ano man ang iyong nais hingin, doon nyo idadasal. Maliwanag? Pagkatanggap nyo ng banal na katawan ni Jesus, pag tinanggap nyo siya sa inyong katawan, meron kayong 2 minutes. No? Ayon sa science, it takes 2 minutes before the host be digested in your stomach. Ibig sabihin, literal, si Jesus nasa inyo for 2 minutes, literal at physical. Kaya nga, tuwing nangungumunyon, yan yung panahon kayo dapat nagdadasal. Kasi nasa iyo ang Panginoon. Maliwanag? Mamaya, hihiling pagkatanggap ng komunyon. Pero bago yon, makinig ka muna. Makinig ka muna sa 3 wais tips na ibibigay ko bago ka humingi. Ready? Ay, wala naman to. Ready? Ito mga to, natulog na eh, ha? Talaga naman, no? Syrian lang naman ang buti na lang ready. No? Ikaw ba yon? Hindi. 3 wais tip. Una, simulan natin sa unang pagbasa. Narinig natin ang kwento ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, ang anak ni Haring David. Matapos ang paghahari ng kanyang ama, ipinasa sa kanya ang panunungkulan at pagiging hari. Kahit noon, no, meron ng dynasty, no? Di naman malayo yan ngayon, di ba? Kung tatay mo mayor, pag natapos ang termino ng tatay, ano susunod? O ikaw na. Hindi muna yung asawa muna, di ba? Ganon. Pag naubos na yung termino ng asawa, sunod sino? O yung anak, no? Ganon, no? Nung panahon na yon, natapos na ang termino ni Haring David at pinalitan siya ni Haring Solomon. Bilang anak ng isang magaling na hari, mahirap pantayan ang nagawa ng kanyang ama. Tama? Ang galing ng tatay eh. Ang lupit ng tatay. Ang galing, ang talino, ang kisig. Paano mo papantayan? Huwag na ngang higitan eh. Paano mo papantayan? Kaya nga, isang araw, na panaginipan ni Solomon ang Panginoon. At sa kanyang panaginip, tinanong siya ng Panginoon, kung mayroong isang bagay siyang hihingin, ano ang nais mong hingin? 8 ano-ano, hiniling ni Haring Solomon na bigyan siya ng pusong maunawain para mapamunuan niya ang kanyang bayan at makapagdesisyon ng mabuti sa masama. Ang ganda ng hiling niya, no? Ano hiling niya? Pusong maunawain. Hindi utak na maunawain. Puso. Magkaiba yon, 'di ba? Kasi pag puso ang nangusap, mararamdaman mo yung tao. Pero pag utak, 'di ba? Ay, hindi, mali 'yan. Nagkamali ka. Kasalanan niyang ginawa mo. 'Di ba? Kasi utak eh. 'Di ba? Pero pag puso ang nag-isip, may awa. Mararamdaman mo na tama at mabuti ang iyong magiging desisyon. Nasiyahan si Yahweh. Nasiyahan ang Panginoon sa hiningi ni Haring Solomon kasi hindi niya hiniling ang mahabang buhay. Hindi niya hiniling ang kayamanan. Hindi niya hiniling ang kamatayan ng kaaway niya. Pwede niyang hingin yon. Pero ang hiningi niya, pusong maunawain. Isang bagay na makakatulong sa kanya bilang hari habang buhay. Ito yung unang wais tip ko sa inyo. Kung ikaw ay hihiling, dapat ito yung makakatulong sa iyo habang buhay. Kaya dapat yung hihilingin mo, hindi nauubos, hindi nawawala, at higit sa lahat, hindi nasisira. Tandaan mo, isa lang ang pwedeng hingin. Kaya unang wais tip,
Dapat ang hihilingin mo, hindi nauubos, hindi nawawala, at hindi nasisira. Ibig sabihin, panghabang buhay. Pangalawa, punta tayo sa ikalawang pagbasa. Pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Lahat ibinibigay ng Diyos sa nagmamahal sa Kanya. Sabihin nyo nga, nagmamahal. Yan ang pangalawang keyword ng wais tip, nagmamahal. Yung unang keyword na sa unang wais tip, habang buhay. Sabihin nyo habang buhay. Ano yung pangalawa? Ito yung pangalawang wais tip. Kung ikaw ay hihiling, dapat ito ay ayon sa pagmamahal. Yung hihilingin mo, hihingin mo kasi nagmamahal ka. Yung hihilingin mo kasi may pagmamahal ka. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil naghihiganti ka. Hindi dahil naiinis ka. Hindi dahil malungkot ka lang. Maraming ganyan, di ba? Kapag galit, hihiling, anong gusto? Gusto ko makaganti ako. Yun ang hiling ko. Merong ganyan. O meron naman, nasasaktan. Kaya ano hiling? Gusto ko masaktan din siya. Niloko niya ako, gusto ko maloko din siya. Merong ganyan. Di ba? Di ba? Meron naman hinihiling. Yung dahil siya ay, bumagsak. Dahil siya'y bumagsak, gusto ko, ang hihilingin ko, makabangon ako. Pwede rin yan. Pero, ang hihiling mo, dapat, dahil ikaw ay nagmamahal. Para maganda ang mahiling mo, para sulit ang hingin mo, dapat ito ay may pagmamahal. Pangatlo, sa ating ebanghelyo, inihahambing ni Jesus ang kaharian ng langit sa 3 bagay. Tandaan nyo to, 3 bagay, inihahalin tulad ni Jesus ang kaharian ng langit. Sabi niya, para daw itong kayamanan. Dahil sigurado, kapag kayamanan, gagawin mo ang lahat, makuha lang ito. Di ba ganun tayo? Magtatrabaho ka para sa kayamanan. Gagawin mo ang lahat, yumaman lang. Ganyan din daw ang paghahari ng Diyos. Gagawin natin ang lahat. Mapa sa atin, parang kayamanan. At sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay para ding perlas. Ano yung perlas? Maliit man, kung titignan, pero malaki ang halaga. So ibig sabihin, wala sa laki nakikita ang halaga. Wala sa laki ang nakikita ang halaga ng kaharian ng langit. Maliit man, pero mahalaga. Yun yung pangatlo. At sabi ni Jesus, yun yung pangalawa, sorry. At ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay para daw isang malaking lambat. Nakita na kayo malaking lambat, di ba? Pag hinagi sa dagat, makukuha ang lahat. No? Kahit ng kasya. Kahit basura makukuha. Kahit chilas. O ano pa, kahit buko makukuha. Basta may lumulutang na buko makukuha. Kasi malaking lambat. At parang ganyan. Ang kaharian ng langit. Lahat makakapasok. Pero sa huli, pipiliin kung sino ang mapapakinabangan at ang hindi, itatapon. Ano nga yung 3 bagay na inihalin tulad sa kaharian ng langit? Una, pangalawa, pangatlo. Wow, very good. No, very good. Nakikinig ang mga youth, no? Very good. Nakikinig ang mga youth. At ang pangatlong wais tip ko sa inyo, kung ikaw ay hihiling, dapat parang kaharian ng langit. Yung siguradong gagawin mo ang lahat para dito. Walang makahahambing na halaga sa mundo
parang perlas, maliit man pero malaki ang halaga. At sisiguraduhin mong parang lambat, malaki ang kayang sakupin. Ready na kayong humiling? 3 wais tip. Meron tayong pagkakataong humiling sa Diyos. At dito natin makikita kung bakit minsan hindi ibinibigay ng Diyos sa atin ang hinihingi natin. Bakit? Siguro hindi yon wais na desisyon. Kaya pag-isipan mo. Pag-isipang mabuti. Wag lang para sa sarili. Dahil ibibigay ito ng Diyos kung ito ay makakatulong sa iyo habang buhay. Kung ito ay mayroong pagmamahal at kung ito ay magdadala sa iyo sa kaharian ng langit. Hindi mo kailangan sumagot. Mamaya, pagtanggap ng komunyon, humiling. 3 keyword. Ano yung una? Panghabang buhay. Pangalawa, pagmamahal. Pangatlo, kaharian ng langit. Pag-isipan, bago humingi. Tandaan, ibibigay ito sa iyo ng Diyos dahil ito ay makakabuti sa iyo. Amen? Amen. Amen. Ano ang inyong hiningi? Sana sinunod ang 3 wais tip. Una, dapat ito ay panghabang buhay. Pangalawa, may pagmamahal. At pangatlo, magdadala sa iyo sana sa kaharian. Tandaan, huwag mapagod humingi. Huwag mapagod humiling. Dahil ibibigay yan sa iyo ng Diyos kung ito ay makakabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.